Mga ate at kuya, scroll ako kanina sa Facebook, may nakita akong post ni Gadon, trending si Gadon. Kung tutusin din natin ito dapat pinapansin, right? Bangaw na rin to eh. Kung hindi man joke box. Si Gadon po kasi, hinangaan nating lahat dahil sa kanyang tapang panahon ni Pangulong Duterte na and maybe panahon pa lang yun ng mga kampanyahan, no? Sinisigaw-sigawan ni Gadon yung mga I think media at mga supporters ni Maria Lourdes Sereno, dating Chief Justice, nung may hearing sa Baguio yun eh. Hindi natin nakita yun kasi parang walang video coverage yung hearing ng Korte Suprema. Doon ginanap sa Baguio. Nandun siga doon sa labas, kasama ang mga media, at sinisigawan niya ng mga bobo yung mga supporters yata ni Maria Lourdes Sereno. Yun yung Chief Justice na hindi naman talaga dapat maging Chief Justice in the first place. Kasi hindi kumpleto yung kanyang sinubmit na papers sa requirements sa kanyang pagiging Chief Justice. I think SALN yun ang pinag-uusapan. Statement of liabilities, assets, and liabilities and net worth. So, requirement yan, di ba? Teka muna, titingnan muna namin kung bakit bigla kang yaman or something. Empleyado ka lang naman ng gobyerno. Yun ang purpose ng SALN. Taon-taon, magsasubmit ka ng SALN, binabantayan ng gobyerno ang pagyaman mo. Kung ikaw ay biglang yaman, isang taon ka pa lang nakaupo sa posisyon, mako-question ka kung bakit biglang lumaki ang SALN mo. Yung net worth mo at ang mga assets. Bakit ang dami mo ng lupa? Bakit ang dami mo ng pera? Ang laki-laki lang ng mga laman ng bank accounts mo. Pero syempre may loophole yan. Ang ginagawa naman ng mga politiko by the end of the year and even fiscal year, di ba? Withdraw nila yan mga panahon ng December para pag nag-declare sila ng SALN sa January, walang mga laman ng bank accounts nila. Pagka-withdraw, nakaimbak ang pera sa bahay, o i-declare nila ito lang ang laman ng aking passbook, ang bank account sa January. Pagka nakapag-declare na ng SALN, deposit ulit ang pera. Maraming loopholes, maraming lusot yung mga ganyan. Paghihigpit sana ng gobyerno na huwag maging kurakot ang mga politiko. So sa panahon na gano'n si Gadon na gustong-gusto rin yung bumaba si Maria Lourdes Sereno at sigaw siya ng sigaw sa mga baba. Oh, tapos nagmamarohas pa yan, di ba? Inaasar niya si Marojas na nagta-traffic noon. So aliw na aliw tayo sa kanya. Ngayon na umupo si Kuting Jr. at kasama naman namin yan si Gadon bilang supporter nga ng unit team. Si Gadon tumakbo under the unit team, natalo nga lang. Okay? Alam mo, Sir Larry Gadon, hindi naman kita pwedeng tawagin ng attorney, hindi ka naman na lawyer, nalisan ka na nga ng lisensya, di ba? Dahil sa kabalawraan ng bunganga mo. Oh, feeling ko kaya hindi ka nanalo, hindi ka talaga binitbit. Kung minahi ka man yan ni Ma'am Shi, yung election ng 2022, hindi ka talaga binitbit. Even VP Sara hindi binitbit eh. Yung boto ni VP Sara sa tingin ni Attorney Glenn Chong, yung 32 million, totoo yun. Pero ang boto ni Kuting na 31M, hindi yung totoo. Kasi sabi ni Attorney Larry Gadon, ang totoong boto ni Kuting, ni Attorney Glenn Chong rather, ang totoong boto ni Kuting ay mga papatak lang yan ng mga 24M. Panalo pa rin siya kay Lugaw kung tutuusin mga tatkuya. Pero si BFF Lenlen pala nagagalit kayo pag natawag kong Lugaw ang aking BFF. Mga pinklawan kasi dyan, mahal na mahal si Lugaw eh. May mga pinklawan mangilad-gilan sa channel natin. Pag hindi nila gusto yung topic natin, binabash nila ako. Pag gusto nila, okay sila. So, where was I? Hindi binitbit yan si Larry Gadon. Hindi ka gusto ni Ma'am Shi yan pagmumura mo, so baduy. Hindi gusto ni Ma'am Shi ng mga nega, okay? So, sabi ni Attorney Glenn Chong, ang boto ni Kuting pumatak lang yan ng 24M kahit na si BFF Lenlen, si Mama Lenlen noon 15-16 million, right? So, panalo pa rin si Kuting. Kaya lang magiging pangit tingnan daw eh. Like, okay, nanalo nga si Kuting pero 24M lang. Tapos overwhelming yung layo ng boto ni VP Sara. 24M yung presidente, 32M si VP Sara. So, ibig sabihin, ang gusto ng taong bayan, si VP Sara, hindi si Kuting. Right? At kapag gano'n ng sitwasyon, mag-iisip ang mga tao, even yung mga gustong sumuporta sa mga politiko, si Sara, grabe pala. Pag sa kanya ako tumaya at dumikit-dikit ako sa kanya at sumipsip, may mapapala ako, sure candidate to. Kumbaga sa mga mananaya ng manok, ito pala talaga ang hindi kayang talunin. Sure win. Magandang breed ng manok, panabong. Si Sara, no? Hindi ako tataya sa pusa. Doon ako tataya sa agila. Siguradong luray-luray ang pusa. Mapapaisip na ang mga tao. Kapag si VP Sara ay tumakbo at kahit sino ang kandidato ng mga Kuting at Araneta na yan,
hindi uubra kay VP Sara dahil sa layo ng boto. So, ginawan daw ng paraan ni Ma'am Shi na lumapit ang boto ni Kuting kay VP Sara, kaya daw yan 31M. Okay? So, tanyo, laglag ka doon. Kung minahi ka man ni Ma'am Shi ang botohan, para lang sa asawa niya. Tapos kung todo sip-sip ka, bakit? Natanggalan ka na nga ng lisensya eh. Pero binigyan ka ng pwesto dahil bulag ka, sip-sip ka. Lahat ng mga nakahalata ng kainutilan ni Kuting, either tinalikuran or hindi, or nag-oobserba lang, or mga tinalikuran at nagpakita ng kawalan ng utang na loob yung Kuting na yan, nahahalata naman talaga ang kabulukan ng kanyang administrasyon. O, si Miss Maharlika, yumawyaw na ng yumawyaw, si Attorney Vic, tinalikuran, si Miss Pebble, si Sas. Well, si Sas kahit paano, hindi naman talaga siya makamarcos, pero alam natin yung paninindigan, no, para sa mga Pilipino talaga. O, ikaw gadon, hindi mo nahalata yung kainutilan ng administrasyon ni Kuting? Tapos ngayon, yung pagre-resign ni VP Sara, sinisisi nyo si Tatay Digong? Akala ko ba natutuwa kayo? Ang kampo ni Kuting, di ba? Mapa-ensaymada at kung sino-sino pa, tuwang-tuwa na bumitiw na si VP Sara, pero ano yung mga kuya, may downside kasi yan. Dahil baka mag-cause ito ng mass exodus sa government. Bumitaw si VP Sara, baka maglakas loob na yung ibang nagpipigil pa lang, tahimik na sumusuporta kay VP Sara, mga empleyado sa gobyerno, no, kung saan-saan man, sa mga munisipyo, sa City Hall, sa mga ahensya, sa mga departamento, di ba? Kung ano-ano man yung pag-aari ng gobyerno, kahit na nga siguro mga privately owned, government-owned and controlled corporations, baka, bumitaw na si Sara, siguro magbitaw na rin tayong lahat. Ipakita na natin ang disgusto natin sa gobyernong Kuting. Bahala silang mataranta, mag-appoint ng kung sino-sino, mag-mass exodus tayo. Sabay-sabay tayong mag-resign. Even yung mga teachers, mga ate at kuya na ayaw i-let go ang, di ba? Si VP Sara, ang dami mga teachers, politically inclined man o hindi, apolitical man or Pinklawan, Dilawan, Marcos supporter, DDS, gusto nila ang leadership ni VP Sara as DepEd Secretary. Ayaw bitawan ang pangalawang Pangulo. Baka mamaya yung mga teachers na yan biglang mag-quit. Ay kaso mo sa Pilipinas, ang hirap ng buhay, mag-quit ka, ikaw ang lugi, magugutom ka. Right? Unless yung mga teachers na yan ay, sabi ko nga, mga intelihente naman ang mga kabaro ko. Alam nilang hindi kami yayaman bilang guro. So kung sila ay may mga side hustles, may mga negosyo, right? Tapos running smoothly naman, or maybe may mga career opportunities na mag-abroad, ay nananawagan ngayon ang US ng additional teachers, lalo sa SPED, Special Education. O kung naka 2 years and more ka na sa public school sa Pilipinas, abay mag-send ka na ng iyong CV at ng iyong resume online. Mag-email ka na sa kung saan-saan. Qualified ka na. O kailangan may backup plan. Teka muna, bumitaw na yung Vice President as DepEd Secretary, alam na this. Ang pagbibitiw ni VP Sara nagpayanig. Discuss natin sa susunod dating live. Nayanig ang administrasyon ni Kuting na apektuhan ng ating economy. Alam nyo ba yon? May mga nag-iisip kung strong baga ang economy ng Pilipinas, yung mga stock exchange, bumaba. Nagdududa ang mga investors at kung sino-sino pa kung stable ang gobyerno ni Kuting. Yung pinakamatibay niyang alay, lalo na nung panahon ng, di ba? Or kaibigan or whatever. Alay, A-L-L-Y, na si VP Sara, tumiwalag. Isa sa matibay na haligi ng gobyerno at very excellent performer na sekretary ni Kuting, bumitiw. Parang haligi si VP Sara na malig-on. Gets niyo yung malig-on? Comment sa comment section. Isang malig-on na haligi biglang umalis. Gegewang ang bahay ni Kuting. Talagang kung hindi man tumagilid ay mag-shake, rattle, and roll ang gobyerno ni Kuting. Naratel and unstable ang gobyerno ni Kuting. Ang kaalyado niyang si VP Sara. Panahon ng kampanyahan, di ba? Katandem kung dalawa silang matibay na haligi, umalis ang isa, si Kuting parang nagtitinikling na lang mag-isa.
Apektado sila. Tapos itong gado naman na to, ang ginagawa, akala ko ba masaya kayo? Ba't nyo biniblame si Tatay Digong sa pagbibitiw ni VP Sara? O, eto, at alam nyo ba nga mga kuya, libelous ang mga sinasabi ni Gadon. Gadon, pwede kang sampahan ng kaso ng paninirang puri. Kung may mayayaman lang na vlogger, dapat sampahan ka ng kaso. Gusto mong palabasin na ang mga DDS, ang mga yumayaw-yaw sa hakbang ng maisog, mga spokespersons, even yung mga vloggers na nagko-cover ng event, sinasabi mong bayaran? Asan ang patunay mo? Sino magbabayad sa amin? Si Tatay Digong? Ay namimetsa di peligro nga yung tao. Wala ngang hanap buhay. Saan kukuha na ipagsusuwal sa amin? Sino magbabayad sa amin? Si Pastor Kiboloy? Sino si Xi Jinping? Yun ang gusto nyo palabasin. Mga bayaran kami ng China eh. Paki-inform kami kung saan nagkakandak ng bayaran. Wala nakakarating sa amin. Saan baga kinakandak yung bayaran na yan? May pruweba kayo. May screenshot kayo ng pagbabayad. Paper trail. Sinend baga sa GCash namin. Sa bank account namin. Ilabas nyo. Hindi yung yaw-yaw kayo ng yaw-yaw ng paninira. Manalamin kayo. Baka yung sinasamba mong kuting at ahas ang nagbabayad. Ang daing lumalabas na mga ebidensya na nagbabayad yung mag-asawang yan ng mga vloggers, yung Ensaymada particularly. And balita ko, nagre-recruit na naman ng mga panibagong vloggers. Meron na nga raw yung Team A, Team B, Team C, Team D, baka gusto Team E pa. Marami ng teams ng mga vloggers. Lumalabas, naglilik na nga yung mga voice recording ng mga recruiter. Oh. Yung inyong mga bagong Pilipinas kick-off rally, nakikitaan ng mga pamumudbud ng pera eh. Oh. So, ito, trending na naman ang Gadon, no? Yumayaw-yaw-yaw-yaw at parang tinitwist nila mga kuya. In a way, pinasasama nila si PRRD. Yun lang naman yun. Gusto nila na palabasin na si PRRD ang dahilan ng ganito. Ito, isa sa mga post niya, Larry Gadon. Pero basahin muna natin yung post niya patungkol or yung sinabi niya sa tuwing bubo ka ang bibig mo Gadon. Parang ikaw talaga ang bobo eh. Ang trending ka pa naman ng sigaw, mga bobo. Aliw na aliw pa naman kami sa'yo. Nakakita kami ng someone na brave enough to face the Dilawans. Tapos ngayon, oh. Ano to? Hindi ka nga natulungan ni Ma'am Shi na huwag mawala yung lisensya bilang abogado eh. Baka nga siya ang may kagagawan yan eh. At dahil sip-sip ka, baka binigay lang sa'yo yung posisyon no, as chairman ng poverty alleviation. Ano nang na-alleviate mo, Gadon? Sino na ang napayaman mong grassroots? Yung mga tagalaylayan na nadala mo sa middle class level, sino na? So, ayang bagong create na ano ba yan, opisina, right? Ninakuting, imbentong opisina for poverty alleviation, kuning-kuning na inuupuan mo. May silbi ba yan? Or dagdag gastusin lang? Wala naman kayong tinatrabaho. Namigay ka lang ng ano yan, yung Nutriban, na-alleviate mo na ang poverty. Di ba ang activity ni Gadon namigay ng Nutriban sa elementary? So, yumaman ang mga bata pagkakain ng Nutriban? Pumupo ng ginto? Ikaw ang bobo. Oh, isa sa mga post niya, sino ang may kasalanan dito sa mga dinadanas ngayon ni VP? Kala mo naman concerned ka kay VP Inday. Oh. Ang may kasalanan dyan ay yung ama at kayong mga DDS vloggers. Oh, aray. Oh, sige, sorry na Gadon, sorry na. Kami pala may kasalanan eh. Kayong mga DDS supporters na walang ginawa kundi tawagin na bangag si Presidente at adik. Pinipreno ko nga ang bibig kong tawagin kong bangag yung kuting na yan eh. Oh. Yung mga ginagawa ninyo, nagba-backfire lahat kay VP Inday. Anong nagba-backfire? So, ang gusto mong palabasin, na kaya si VP Sara ay nawalan ng magandang trabaho, ay dahil sa amin? So, itong paninilbihan ni VP Sara bilang DepEd Secretary, sa tingin mo, nagkakapera siya dyan? Maybe, sa sweldo. Pero sa tingin mo, nangungulimbat si VP Sara? So, parang nawalan pa ng bread and butter si VP Sara
Nawalan pa ng hanap buhay dahil sa amin. Ni-let go ni VP Sara yung napakamarangal na responsibilidad bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon dahil hindi niya masikmura ang mga nakapaligid sa kanya. Katulad lang din ng dati kong trabaho yan sa BPO, mga kuya. Toxic ang environment. 'Di ba? Kung ang mga kasamahan mo, mga magnanakaw, tamad, sip-sip, bulag, inutil, yung ibang mga sekretary, mga tukoy ko dito, hindi mga taga-DepEd. Kung yung ibang miyembro ng gabinete ni Kuting puro mga kurakot, mga damonyo, ikaw maayos ka nagtatrabaho, pinipilit mong ayusin, pero ang gusto pa yatang mangyari ng administrasyon ni Kuting ay mangulimbat ka rin and please deliver some of the goods. Di ba ganyan ang requirement? Bago ma-appoint, kailangan you can deliver. Ano ang dinideliver? Literal siguro. Baka wad of cash. Eh si VP Sara, hindi magdi-deliver yan sa butod na yan. Ang pera ng DepEd. Di ba kinumpara ko? Pera ng DOH, ha? Magkano? 241 billion? Ganun lang. Malaki na ang billion yan. Malaki yan. Pero ang DepEd, mga ate kuya, ang pera ng DepEd, ha? 715 billion ngayong taon. Di hamak na malaki kaya kahit sa ang departamento ng DILG, DSWD na namumutbod ng mga ayuda, mas malaki ang pera ng DepEd. So kung may gustong mangulimbat, yan ang tatargetin, yan ang kukunin. Pinag-interesan ba ni VP Sara? She let it go. Okay? Pinakawalan niya. Oh. Ano yan? Nabunutan niya ng tinik sa dibdib, Atty. Larry Gadon. No? Magkakaroon niya ng peace of mind si VP Sara. Kayo ang nayanig. Balita ko nga nagpa-meeting ang ahas na yan eh. Nagkaroon ng emergency meeting kasi biglang ginulantang ni VP Sara ang lahat. Pati kaming mga DDS, hindi namin inaasahan na bigla yung BBTO. Sabi ko nga, dito ililet ko ni VP Sara. Kailangan niyang protektahan ng mga teachers, ang mga learners, mga bata, na huwag ma-recruit ng NPA. No? Pwede niyang bitawan yung NTF-LCAC, pero ito hindi. Mali ang basa ko. Tapos ngayon sisisihin mo si PRRD, pati kami mga vloggers, na nilet go ni VP Sara ang trabaho. Kayo ang nawalan. Kasi lahat ng mga appointee ni Kuting, walang ginawang magaling. Puro fake news lang ang nire-release ng media na, grabe ang achievement ng sekretary na ito pagdating sa tourism, grabe, milyon-milyon ng turista po. Naramdaman ba namin ang pag-boom ng economy sa tulong ng Lentec na mga magaganda kuno ang trabaho na appointee ni Kuting? Siyempre naman, madadagdagan talaga ang pumasok na turista sa Pilipinas kahit papano dahil katatapos lang ng pandemic. Panahon ni Tatay Digong at panahon ng pandemic, wala talagang magiging turista. Pero ang tanong, malakas ba ang kita ng turismo ng Pilipinas kumpara sa ibang Asian countries? Hindi. At kung ano-ano pa mga departamento na yan na parang punong-puno ng korupsyon. Si VP Sara lang ang nag-iisang matinong sekretary ni Kuting, umalis pa. Nayanig kayo, no? Tapos gusto nyo sisihin si PRRD na siya ang may kasalanan nito. Pati kami mga vloggers, sinisisi mo? Kasi pinalalabas po dito na binabayaran daw ang mga vloggers. Mahaba tong statement ni Gadon, mga ate at kuya. What? Sabi ni Gadon, sino yung addict na tinutukoy ng mga vloggers? Sino ang bangag? Meron bang addict at bangag na ganyan, napakatalino, napakagaling, hindi nagbabasa ng mga speeches at ginagalang ng mga hindi daw nagbabasa ng script. Pag walang script si Kuting ay Gadon! Saang alternate universe ka nakatira? Sinong presidente ang tinutukoy mo? Napakagaling, hindi nagme-memorize ng script. Akala mo, hindi namin nakikita yung teleprompter sa gilid niya. Pagka, yaw-yaw siya na hindi siya nagbabakil-bakil. May teleprompter ka doon sa gilid. Tigilan mo kami. Pag biglang tinanong, nangangatal sa pagsagot. Lalaking len-len nga yan, di ba? Lalaking lutang. Tapos ang sinasabi niya mga ate at kuya, ito pala yung sinasabi ni Gadon ha, itong share kong picture. Binabati ko si Gadon yung mga nagrarally. Ito may isog. Okay? Merong kapiranggot na mga nagrarally na halatang halata mo na well-funded. Kita mo? Sabi ko sa inyo, libelous eh. Well-funded, ibig sabihin binabayaran, ginagastusan. Kasi pare-pareho yung mga posters. I think yung mga pare-pareho, syempre naman, iisa ang panawagan eh.
Tsaka yung iba dyan, miyembro ng Church of Jesus Christ. May pera. Si Pastor Quiboloy. Okay? Oh. Well-funded, pare-pareho yung mga posters, mga t-shirts nila. Well-funded na nga, kakaunti pa rin. Konti-konti pa rin nila, konti pa rin daw yung mga, nilalangaw daw ang hakbang ng maisog. Well-funded pero konti pa rin. So, okay, hindi pala effective yung ginagawa namin. Gadon. Oh, iilang piraso lang sila tapos gusto nila mag-resign ang president. Aba, paano naman kami na majority Filipino people who elected him as president? Sabi ni Gadon. Tapos kayo, kaunting-kaunti lang ninyo, kapiranggot lang kayo kasi silang araw ay 31 million. Kung kakaunti lang kami, tapos bayaran pa pala kami, at dahil obvious na bayaran kasi pare-pareho daw yung damit na suot ng mga nagrarally sa hakbang ng maisog, pare-pareho yung hawak na poster, BBM resign. Bakit kayo apektado? Kung iilang piraso lang kami na pupunta sa mga public parks na yan, freedom parks, bakit kayo nagwo-worry ng malala? Bakit nyo pinapakyaw ang plane tickets ng airlines? Huwag lang lumipad papunta doon kung saan man ang event, kung saan man ang venue. Bakit nyo nilalagyan ng traktora, ng mga tracking ang freedom parks? Bakit nyo pinuputulan ng kuryente para hindi makapagsalita si PR? Inaalis nyo ang hagdanan. Bakit nyo lalagyan ng mga harang yung kakalsadahan? Maglalagay kayo ng mga siga na willing manggulo? Right? Mga basag ulo? May mga panghataw? Para kung may pupunta doon, naharangin, kukuyugin? Paghahatawin? Nangyari sa Bustos, Bulacan? Kung hindi kami effective, kung kakaunti kami, hayaan nyo kaming ngumaw-ngaw, karapatan namin yan. Hindi naman pala kami maririnig, ilang peraso lang na, hindi nga kami kinakover ng media. Bakit kayo apektado? Tapos inaakusahan mo pang kami ang bayaran, manalamin ka. Agree ba kayo mga tat kuya? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.